Napapansin mo ba na kahit kakasahod lang, parang naglalaho agad ang pera mo? Minsan hindi naman big purchases ang salarin. Pag-usapan natin ang petty cash, trap sa trabaho at kung paano nito ninanakaw ang financial goals mo. Alam mo ba na ang 150 na milk tea daily ay hindi lang basta barya? In 1 year, equivalent na yan sa isang buong buwang sweldo. Madalas kasi normal na sa atin ang pa-order at paambagan sa opisina nang hindi natin naitatala. Ano-ano ba itong mga traps na ito? Nandyan yung pa-milk tea na akala mo 150 lang pero 3, 4x a week naman. Yung office ambagan para sa pizza o farewell party at yung daily convenience store runs para sa kape at snacks. Small amounts but they add up fast. Let's do the math. Isang milk tea is 150. In a week, that's 750. In a year, 36,000. At kung may kasama pang snacks na 100 day, aabot ka ng 60,000 per year. Imagine, halos 2 buwang sweldo na ang nawala sa chichirya lang. Huwag din nating kalimutan ang office ambagan. Birthday dito, farewell doon plus random requests. Ang average na ambagan ay pwedeng umabot ng 800 hanggang 1,500 monthly. That's another 18,000 a year na pwedeng sana ay naging savings na. Bakit ba mahirap humindi? Una, social pressure. Ayaw nating maging killjoy. Pangalawa, FOMO. Takot tayong maiwan sa chismis o bonding. Nandyan din yung reciprocity trap dahil nag-treat sila dati at yung small mentality na 150 lang naman to. Tignan natin ang difference. Kung laging yes, stress ka sa pera at walang emergency fund. Pero kung may social budget ka, controlled ang spending mo at may peace of mind ka. It gives you the freedom to say no gracefully. Isipin mo kung saan mo pwedeng gamitin yung 60,000. Pwede na yung 3 to 4 months na renta, brand new laptop para sa side hustle, international trip sa Southeast Asia, o di kaya ay starting capital para sa investments mo. Step by step tayo. 1. Kalkulahin ang current gastos. 2. Mag-set ng limit, ideally 5 to 10% lang ng sweldo mo. 3. Gumamit ng separate wallet o digital envelope. At 4. I-track mo weekly tuwing Friday para alam mo kung may matitira pa. Paano humindi ng hindi nakaka-offend? Sa milk tea, sabihin mo, salamat, pero nagbabudget ako this month. Next time na lang. Sa ambagan. Tight ang budget ko ngayon, pero pakiabot na lang ang happy birthday ko. Tandaan, mas respetado ang taong may paninindigan sa pera. Bring your own. Magbaon ng sariling kape o snacks para hindi matempt. Find your tribe. Humanap ng mga katrabahong tipid goals din ang mindset. Pwede ring gumamit ng cheat day system, kung saan papayag ka lang sa isang treat per week. Handa ka na bang subukan? Challenge yourself for the next 30 days. I-track mo ang bawat office-related gastos mo at i-categorize ito. Awareness is the first step to change. Kapag nakita mo ang totoong numero sa dulo ng buwan, siguradong mag-iiba ang perspective mo sa pera. Your future self will thank you for every no you say today. Simulan na natin ang pag-ipon.